Me, Brother Ruben, 10 years ago he was 18 and I was 54. Do your math. Binigyan ako ng task ni Brother Ruben to preach on worship. But I was a bit worried dahil kanina may konting ambon. Pero kung wala na, no? Pero yung susunod ko ngayong ina-anticipate, I might end up with no more light. Mukhang palubog na yung araw talaga, no? So I hope na magkita-kita pa tayo sa mata, maski madilim na. You know, yung inassign sa akin na topic is worship. Sa CRBC, tinuro ko to for 14 lessons. I'm going to do just one lesson. So I hope na you'll be ready until midnight. Can you do that? No, I'm not going to do that. Anyway, I'm just going to give some basic lessons on worship. Somebody asked me just a while ago, yung isang kapatid, sabi niya, Pastor, nangaral ka pa pala kanina umaga. Oo, actually, hindi lang kanina umaga, the whole week. It's a really very busy week. So sometimes, pagka ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, parang I don't deny leisure, but halos wala kang ibang gagawin but to work for the kingdom. No? And actually, this coming week, it will be again a whole week. Talagang very busy. We'll be in Sorala para mag-conduct ng conference and then i-assess yung aming church planting works sa Mindanao. And then, babalik ng Sabado, Sunday, I'll be preaching again sa aming church. Ganun ka-busy. And I know that Brother Ruben is prepared for that. Parang wala kang ibang mundo as a worker of the Lord in His vineyard, but to work for Him. So napakagandang karanasan noon. And so salamat sa opportunity nito. For me, this is my first time here. And to see all of you. So it's my first experience after a long while to preach in an open air like this. And the cloud is clear. Pero kanina nagulat ako. Parang, tinatakpan na yung ulap. Ay, yung langit. Anyway, praise God, I'm here, my family. Only one doctor is here. Tatlo yun eh. And two sisters who are members of CRBC. So, let's ask the Lord for His help as we study the Word of God. Our Father, we thank you for this opportunity to study together and deal with this very serious, solemn topic of worship. We just pray for wisdom for all of us, and we may understand how we should worship that is acceptable to you. So, kinukumit namin ang pag-aaral na ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Kinukumit namin ito na ang banal na Espiritu ay magalak, malugod, nasamahan kami, Panginoon, sa oras na ito. Ito po dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Now, kinreate tayo ng Diyos as a worker-worshipper. In 6 days, He created all things, and including man, pero in one day, nagpahinga siya. And basically, nagpahinga ang Panginoon para pattern yan para sa kanyang nililikang tao. So 6 weeks, we are workers. One day, we should rest in worship. Yun yung design ng Panginoon. So ang lahat ng tao, creatures of God, are made to worship the Creator. Problem is, dahil sa fall, makikita natin, the creatures is worshiping the creature himself, not the Creator. So yun yung makikita nating malungkot. Pero bilang mga Kristiyano, sinabi ni John Stott, Christians believe that true worship is the highest and noblest activity of which every believer by the grace of God is capable. So ganun yung makikita natin sa mga Kristiyano. Ito yung desire ng mga Kristiyano, sambahin ng tunay na Diyos, yung tamang pagsamba na kanyang tatanggapin. Pero alam natin na maski na ang maraming mga nagsasabing mga Kristiyano, mga iglesia ngayon, hindi natin masisigurado kung ang kanilang pagsamba ay isang pagsamba katanggap-tanggap sa Panginoon. Nakita ko yung post sa Facebook na nandoon ang picture ni R.C. Sproul,
So hindi ko alam, kilala niyo siya as R.C. Sproul, siguro kilala niyo siya. At meron sa background niya ay isang worship, napakaraming tao, and then sa gitna, sa center ng kanilang worship, nandun yung isang banda. And playing worship songs, everybody are happy. It seems like they're raising their hands, probably maingay na maingay, yung like a concert going on. And then, doon sa post na yun, nakaturo si R.C. Sproul, this is not worship. Hindi ito pagsamba. So, I think you understand itong sinasabi ko. Many worship today are not true worship. Now, pag tinignan natin ang konsepto ng pagsamba, worship, yan actually, ginagamit natin yung English word na worship. Derive yan sa Old English word, alam siguro ni Brother Ruben nito, doon sa worship. No? Ibig sabihin lamang noon, worship God according to His worth. Ganun ang pagsamba. Sinasamba ayon sa karapatan, karapat-dapat, ayon sa kahalagahan kung sino ang Diyos. Sinasamba natin ang Diyos ayon sa Kanyang, ayon sa nararapat para sa Kanya. Now, pag binuksan natin ang Revelation chapter 4, verse 11, andun makikita natin sa vision ni John that sinabi ng lahat, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. That is worship. We recognize worshipers, recognize that God is worthy to be praised and to receive glory and na talagang i-ascribe sa Kanya lahat ng kapangyarihan. Then, one chapter after that, chapter 5, verse 12, sinabi ulit doon, worship the Lamb who was slain. Nandun palagi, yung pagsamba, tinitignan sa word ng sinasamba. Yun yung makikita natin. So worship is about God, not us. Very clear yun, makikita natin. Yung ating thoughts, yung ating affection, yung ating ginagawa sa pagsamba, directed towards God, not to us, the worshipers. Sana maging maliwanag yun. So worship primarily is responsive, not creative. Tumutugon tayo kung sino ang Diyos. Hindi tayo lumilika ng pagsamba. It responds to one's knowledge of God. Tumutugon siya sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Yan po ang pagsamba. Now, sinabi ni Edmund Clowney sa kanyang aklat na The Church, worship is not an imaginative capacity capable of projecting a satisfactory vanishing point for religious emotion. Neither worship nor religion can be defined apart from God. For worship is the response of the creature to the revealed glory of the Creator. When the total abandonment and devotion of worship are directed to any lesser God, that is not to God, the Creator, its very nature is perverted, binabaluktot. This perversion initiates the downward spiral of idolatry. That the apostle traces that in Romans chapter 1. Sinasamba nila ang nilikha kaysa sa Diyos. Binibigyan nila ng luwalhati sa mga nilikha kaysa sa Diyos na lumikha ng bagay. Worship becomes depraved, not first in cult, prostitution, or in rituals of bloodlust, but at the point where human creatures refuse to acknowledge the only one worthy of utter, absolute, irrevocable devotion. So kapag hindi yun naibibigay yung pagsamba ayon sa karapatan ng Diyos sa atin, ay yun ay isang uri ng pagsamba na hindi tama. So worship is the response of all that we are to all that God is and does. Yun ang pagsamba. Sumasamba tayo bilang kung sino talaga tayo sa kabuuan sa Diyos natin, na lahat-lahat nakilala na kung sino siya sa hinahayag niya at kung anong kanyang mga ginagawa. That is how we worship God. Now, yung problema, interested tayo mga tao sa ating sariling kaligayahan, sa ating sariling pleasures. So yung pinakamalaking katanungan ko minsan sa mga tao, manang ba, pagsasamba siya, pupunta siya sa church, paano kaya masosolve yung problem ko? Na?
Ang dami kong problema, magsasamba ako, baka makatugon ako. Worship is not going to church to worship with God's people to get some answers to my problems in life. Again, worship is, whatever your circumstance, maski mahirap yan, you go to worship because you know your God. It's not because you did something, but you know that it's our responsibility to worship our God. Sinabi ni A.W. Tozer, sabi niya, whoever seeks God as a means toward desired ends will not find God. Yun ang isang totoo. Kung sasamba ka, kung ano lang ang nakikita mong para sa'yo, hindi mo matatagpuan ng Diyos. Pero pag sumamba ka, kung sino ang Diyos na bigyan mo dapat ng iyong pagsamba, matatagpuan mo ang Diyos. Now, pag tinignan natin, ano ba yung atmosphere of worship? Dito yung mga Reformed Baptist medyo nahihirapan eh. Kasi yung atmosphere, yung kapaligiran, tulad ng ginagawa natin, sumasamba tayo. Ano yung atmosphere nito? Yung kapaligiran ng pagsamba ay kinikreate yan ng presensya ng Diyos. Ang pagsamba, yung atmosphere niya ay kung nandiyan ang presensya ng Diyos. Promise yan ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. Yun ang pangako niya. So it is the presence of God that creates the atmosphere of worship, yung kapaligiran. In other words, makikita natin dito, pag sumasamba tayo, dahil sa presensya ng Diyos, meron tayong awe, may holy reverence, may holy fear, may paggalang, may reverence, may respeto sa Diyos natin, kung sino siya. Hindi, as commonly we see today, yung worship na trivial, yung worship na indifferent, basta masaya, basta magawa natin ang gusto natin, bawi tayo ng umawi, tapos na. But that is not the atmosphere of worship. Kasi ang atmosphere ng worship, dahil nandito ang presensya ng banal na Diyos, and therefore, si Isaiah, nung makita niya sa kanyang vision ng glory ng Panginoon, the thrice holy God, ang nakita niya, yumukod siya, ang sabi niya, woe is me! For I am a man of unclean lips, dwelling with people with unclean lips. So ganun yung ating buong paggalang, pagbibigay ng reverensya, ng may banal na pagkatakot sa Diyos na sinasamba natin. Now, pag tinignan natin, yung napapalo, paano ba yung mga ginagawa natin sa pagsamba? Nandiyan ang atmosphere dahil sa presensya ng Panginoon, may awe, holy fear, may reverence, may respeto sa ating Diyos. So yung ating mga pagsamba, kasama sa Biblia, makikita natin, mababasa natin, hindi ko ma-enumerate dahil haba tayo. When we worship, we actually bow down. Yumuyukod tayo eh. We dare just look, straight to God. We bow in worship, with holy reverence, we bow down before Him. Yan ang nakikita natin. Yun ang isa yun sa act of worship. We praise God for who He is. We serve Him for who He is. And we submit to Him for who He is. Yan ang ginagawa natin sa pagsamba. So you notice, merong pagbasa ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at pag-awit. Bahagi yan lahat ng pagsamba natin sa ating Diyos. Kaya yan ang makikita natin. Now, ang problema sa mga Reformed Baptists, I hope na hindi nyo nararamdaman yan, ay hindi 80s, kilala kaibigan ni Pastor Ellis, isang Pentecostal pastor yun eh. But he invited him to be a speaker doon sa aming church. And so when he was preaching, everybody are quiet. Kasi hindi kami yung nagsisigaw ng amen, nagpapalakpak, nagtataas ng kamay. After nung preaching, he was just candid, telling, no, your Reformed Baptist worship is like attending a funeral service. Ang boring. Kasi wala kasi siya narinig na sa lahat ng sinabi niya, wala sumigaw ng amen! Yes! Praise the Lord! Walang ganon! Sa Pentecostal siya, di ba? Sanay siya sa ganon. Sabi niya, parang matay siya ng lamay. Nararamdaman niyo ba yan? Do you feel like your worship is boring today? When you hear the word of God preached to you faithfully, you won't even feel a slight boring.
ang pagsamba sa ating Diyos. Lalo kang sumisigla sa pagsamba because you are listening to the very voice of God through His Word. Yun po kaya, alam niyo, ang pagsamba kailangan natin ng due preparation. Necessary yan eh. Hindi kayo pupunta lang dito, bahala na, pupunta ko doon sa gawain, sa grace plan. Sige, pag ako doon, makikikanta. It's not that way. When you come, you prepare yourself in worship. Kasi you are approaching the Holy God, the Creator of all. Kaya, yung mind mo, yung heart mo, yung buong body mo, yung handa mo. Now, don't spend your strength, physical strength, to something else on a Sunday worship. Kasi baka mamaya pagdating mo dito, pagod ka, matutulog ka na, testibo. Malapit na ulan, teka, nararamdam ko na naman yung patak. But then, look, this is how the devil works. He will disturb us, he will distract us. Let us focus on our God that we worship today. Right? So, yun ang ating tinitignan ngayon. Avoid every distraction. Kung may dala mo yung trabaho mo, naiiwan, hindi natapos, leave that! Nagsasama ka, iniisip mo, ano gagawin ko bukas sa aking trabaho? May problema ka sa asawa mo? Iniisip ko, patalin yan. Pagka may galit sa akin, hahayaan niya yung linggo matapos mo lang pagdating sa Sunday. Tsaka niya ako, kukumpuluntan sa kanya problema. Sinakan mo sa sinabi mo eh. Monday yun, rest muna tayo ng Sunday. Wala mo nang nagsasagabal sa preaching ni Pastor. Magaling, matalino yan eh. Minsan, gagawin natin intentionally yun. Leave everything behind. Because we are coming before a holy God, our own Creator, and Redeemer Himself. So when you come, first of all, when you sit, you somehow read some passage in Scripture. Meditate. Think about God. Think about what He says, so that when you come to worship, you are already prepared. Pero ang issue dito pag-uusapan natin ngayon, ano bang tinatanggap na pagsamba ng Diyos? Yun yung usapin natin eh. Tulad nga sinabi ko, I am afraid, natatakot ako, maraming pagsamba ngayon falls under what is called unacceptable worship. Pagsamba hindi tinatanggap. Now yan ang sinasabi sa ating Confession of Faith sa 1689 as Reformed Baptist. Sinabi doon sa atin sa chapter 22, paragraph 1, sinabi, the acceptable way of worshiping the true God. In other words, nung binanggit sa confession, the acceptable way of worshiping the true God, merong pagsamba na hindi tinatanggap, unacceptable worship. And the acceptable worship is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, or the suggestion of Satan, under any visible representation, or any other way not prescribed in the Holy Scripture. Simple lang pag pinag-usapan natin ng regulative principle. It is regulated by the Word of God. Kaya siya regulative principle of worship. True worship is only what is commanded by God. False worship is anything not commanded. Pagka inintroduce sa pagsamba yung mga bagay na hindi iniutos, that becomes false worship. Yun yung ating pananindigan dyan. Makikita natin. And so napakahalagang binigyan din dito sa ating confession, worshiping God is instituted by God Himself. Dare men to create or invent or put anything man-made form of worship. Ang true worship is regulated only by what God has commanded in His Word. Napakabigat ng sinabi diyan. Anyone na mag-i-introduce sa pagsamba na hindi inutos, pakikinig yan sa kay Satanas. That is listening to the devil, to Satan himself. When you put in worship something that is not commanded. Ang bigat ng sinabi doon eh. Now, I want to elaborate further doon sa paragraph 3 to 5, sinabi yung mga elemento. Just like what we do. Reading of Scriptures, preaching as the center of worship, and hearing the Word of God, singing with grace, pray with thanksgiving, and
from time to time, the administration of the ordinance of baptism and Lord's Supper, and Reformed Baptists also believe that even the giving of offertory is included as an element of worship. Yun yung makikita natin kasama. Anything beyond those things, hindi natin makikita sa Scripture. And these are the clear prescriptions sa Scripture na makikita natin na bahagi ng tunay na pagsamba. Now let us open to the passage which was read to us by Kuya Ruben sa Mark 7:6-8. And by the way, hindi ko alam na Tagalog Bible dapat dinala ko, pero kasi nadala ako kay Brother Ruben, English speaking, sabi ko, challenge ako, Tagalog pala yung Bible natin dito. Ginanadya ko kailangan mag-English. Hindi, mas kampante ako ngayon. And diyan, mag-nose bleeding na mag-iisip ako ng English ang gagamitin ko. Ito na nga yung sinabi niya sa Mark 6:8. Alam niyo yung konteksto nito, mga kapatid. Ito yung pagkakataon na ito yung mga Pariseo, mga experts sa law of Moses. Pagkatapos, nakita nila yung mga alagad ng Panginoon, gumagawa ng taliwas sa tradisyon na kanilang kinamulatan. Like, sinabi nyo, bakit sila pupunta sa palengke tapos kumakain hindi na naguhugas ng kamay? Ritual yun sa kanila eh. When you eat, with your hand, not for hygienic purposes, pero pag hindi ka nagugas bago kumain, that makes you unclean. Yun yung tradisyon nila. Sa kanilang ginagawa dito sa Mark chapter 7. And kaya lumapit sa Panginoon itong mga Pariseo at mga experts sa law. Bakit yung mga alagad mo ganyan ang ginagawa? Anong tugon ng Panginoon sa kanila? Mabigat eh. Sabi niya, quoting from Isaiah, from the book of Isaiah chapter 23, sabi niya, "These people draws nigh unto me," medyo King James, ano? They draws nigh unto me with their mouth and honors me with their lips, but their hearts is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandment of men. Now look, gaano mang kasinsero. I'm sure itong mga Pariseo at mga expert sa law, sincero sila sa kanilang paniniwala. Ito yung tamang pagsamba eh. Tradition above the commandments of God. Marami din yan. Alam nyo naman sa atin bilang mga, should I say, mga Katoliko. Ang dami nating tradisyon, di ba? And sometimes mas mahalaga yun eh, kaysa sa mga utos ng Panginoon. Maraming evangelical churches, mas concerned sila sa mga traditions rather than following the commandment of God. So you can be sincere in your worship, but you can be sincerely wrong. As long as it is not commanded, no matter how sincere you are in your worship, that is unacceptable. That is false worship. Dahil sumasamba ka sa mga bagay na hindi ay iniutos ng Panginoon. Yun ang diferensya na makikita natin sa isang acceptable worship, worshiping God according to His commandments, at yung false worship, unacceptable worship, worshiping with God by setting aside the commandments of God and doing the traditions or what man does in worship. Yun yung makikita natin. Ang bigat ang sinabi ng Panginoon, kapag traditions and commandments of men ang nandito sa elemento ng pagsamba, vain worship. Alam mo, binamit ng salita, vain worship, vain, empty, meaningless, walang sense, hollow. Hindi yung katanggap-tanggap, walang patutungo ang klaseng pagsamba yan, sinabi ng Panginoon mismo sa kanila. Kapag ang mga utos ng Diyos ay sinet aside para magbigay daan sa mga paraan ng tao. Now, sinabi ni John Calvin, itong passage na ito, this passage teaches us, first, that all modes of worship invented by men are displeasing to God, because He echoes, He chooses that He alone shall be heard in order to train and instruct us in true godliness according to His own good pleasure. Secondly, that those who are not satisfied with the only law of God or commandments of God and weary themselves by attending to the traditions of men are uselessly employed.
And then thirdly, that an outrage is committed against God when the inventions of man are so highly extolled, that the majesty of His law is almost lowered, or at least the reverence for it is abated. So yun yung makikita natin. Napakahalaga na ang ating pagsamba ay naayon lang sa utos ng ating Diyos. Walang kakuluhan ang pagsamba kung hindi ayon sa utos ng Diyos. Doon sa Colossians chapter 2 verse 20 to 23, yung aklat ng Colossians, sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, yung first part niyan, chapter 1 and 2, yun yung doctrinal part. Chapter 1, inuro niya doon ang pagiging preeminent ni Christ sa lahat ng bagay. Siyang nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Sa nilikha, siya ang preeminent. Siya ang nasa ibabaw ng lahat ng likha dahil siya ang manlilikha, sinabi doon. Sa iglesia, siya din ang nasa itaas, siya ay nasa ibabaw, siya ay may otoridad sa kanyang iglesia dahil binili niya ang iglesia ng kanyang sariling dugo. The preeminence of Christ, ang chapter 1, chapter 2, the sufficiency of Christ. Christ is all in all. So hindi kailangan ng mga tradisyon, hindi kailangan ng mga philosophies of men, hindi kailangan yung asceticism na binanggit niya doon, hindi kailangan yung mga ginagawang mga debosyon ng mga tao na iniisip nila yun ang tinatanggap ng Diyos. Hindi kailangan yun sapagkat si Kristo ay sapat. Yun ang makikita natin sa verse 20 to 23 chapter 2, sinabi, therefore, if you died with Christ from the basic rudiments of the world, why as though living in the world, do you subject ourselves to regulations? Touch not, taste not, handle not. Sa kanila, yung naging pagsamba nila nakabati ngayon sa mga legalistic regulations na kanilang sinet. Do not taste, do not touch, do not taste, do not handle. Sinabi niya, which all concern things which perish with the using after the commandments and doctrines of men. Yung mga kausan ng mga tao yan. These things indeed have an appearance of wisdom in real worship, or self-worship, o pagsamba sa pamamagitan ng sarili. Yan ang sinasabi, false humility and neglect of the body but of no value against the indulgence of the flesh. So anumang gawin sa pagsamba ay yung sa sarili lamang, yan ay tinatawag niyang something na hindi katanggap-tanggap. False humility yan. Walang value itong mga ganitong mga bagay. Sinabi ni John Calvin ulit sa kanyang aklat, The Necessity of Reforming the Church. So sinabi sa atin, God rejects, condemns, abominates all fictitious worship, and employs His word as a bridle to keep us in unqualified obedience. Kaya nga binigay niya yung salita niya para mailayo ang mga mananampalataya sa pag-iimbento ng kanilang mga paraan ng pagsamba. Sinabi din doon sa isang quotation mula sa aklat, The True Method of Reforming the Church, all modes of worship devised contrary to His command, He not only repudiates, tinatanggihan, nire-reject, as void, walang bisa, walang laman, but distinctly condemns. Bigat, hindi lang niya yung tinatanggihan, pero kinukondena niya ang uri ng pagsamba na hindi ayon sa mga utos ng Diyos. Doon sa Western Confession of Faith, ni John Allen Delevoque, sinabi na the regulative principle of worship states that the only way to worship God is in the manner that He has commanded in the Holy Scripture. Yun lang ang paraan ng pagsamba. Commanded in the Holy Scripture. All additions to or subtraction from this manner are forbidden. The regulative principle teaches that the proper way to determine God's will concerning worship is to study the Bible, to determine acts of worship God has commanded for Christians, and do only those acts. Dapat yung discipline na pinapailalim natin ang ating pagsamba sa mga kautusan o salita ng Diyos lamang. So the church is to worship God according to the prescriptions or commandments of God in the New Testament.
Yun yung makikita natin. May mga apat na biblical argument. Bakit nga ba kailangan ma-regulate lang tayo ng utos ng Diyos sa pagsamba? Kasi sinabi una, prerogative ng Diyos na siya lamang ang magdedetermina ng mga terms kung paano ang isang makasalanan ay lalapit sa Kanya sa pagsamba. Prerogative ng Diyos yun. So kapag hindi natin sinusunod ang utos o ang salita ng Diyos sa pagsamba, ang ginagawa natin ay, kumbaga, tinatanggihan natin ang Diyos sa kanyang mga utos at napaka-arrogante para sa taong isipin niya na siya ay mayroong karapatang gawin ang mga bagay na prerogative lang ng Diyos sa pagsamba. Hindi natin pwedeng gawin yun, mga kapatid. Pangalawa, sinabi din na yung pagdadagdag ng mga extra biblical practices sa pagsamba ay ninanalipay niya yung totoong pagsamba. Yun ang malungkot doon. Parang ang marami ngayon, na parang sa kanila, ay baliwala naman yun, basta masaya ako, gagawin ko ito. Hindi naman pinagbawal, gawin natin ito. Maski hindi nga inuutos, hindi naman pinagbawal, gawin natin ito. Pagka ganun ang ginagawa, ay ninonolify. Winawalan natin ng kahalagahan ang pagsambang itinakda ng Diyos. Gayon din, kapag ang mga tao daw ay pinayagan na magdagdag ng mga hindi inapoy ng Diyos sa pagsamba, ay kinukwestiyon nila yung wisdom ng Diyos at yung sufficiency ng salita niya. Are we wiser than God? Para mag-invento tayo? And fourthly and finally, sinabi din, if man is left to do what God has not commanded in worship, man will simply produce every idol for himself. Sinabi nga ni John Calvin, ito yung pinaka-famous na kanyang sinulat, the human heart is a perpetual idol factory. Pag iniwan ng Diyos sa tao kung paano siya sasambahin, mag-iimbento siya ng napakaraming sasambahin sa kanyang puso. Hindi pwedeng iwan dahil sa total depravity ng tao, idolatros ang puso natin. Left to ourselves, iisipin natin ang lahat ng mga paraan sa ating sarili. Yun ang gagawin nating idol sa pagsamba. Kasi ang human heart is a factory of human idols. And you know that. Alam niyo yan. Ang iyong puso magaling ang mag-create ng mga idols. Maaaring hindi ka gumagawa ng mga images to represent God. But in your heart, we can make wealth a God, an idol. We can make people an idol. We can make entertainment an idol. We can make all sorts of idol in our hearts. That is why we are to worship God only according to what He has commanded. Para hindi mawala ang ating idolatries ng mga puso. Now finally, ito yung pagsamba na talagang nandito yung binding inquiry sa pagsamba natin. Doon sa Old Testament, sinabi sa Isaiah, and then chapter 1, verse 12, sinabi doon ni Isaiah sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sinabi doon, when you come to appear writing the words of God, when you come to appear before me, who has required this from your hands? Yung mga Israelita nung panahon ni Isaiah, ginagawa naman nila yung mga bagay na iniutos na gawin ng Diyos. Pero dahil mali ang puso nila, tinanong pa rin ng Diyos sila, when you come up to appear before me, who has required you from your hands? Maski tama yun, sinabi, pero kung yung puso nyo mali sa pagsamba, sino nag-require sa inyo na hindi ko pa rin tatanggapin? Paano? Kung yung pang-ating pagsamba ay sa mga bagay na hindi niya inuutos, hindi lalong hindi tatanggapin ng Diyos yan. Tatanungin tayo, who has required you from your hands to appear before me dyan sa mga bagay na ginagawa ninyo? Yung items that already were required
nandito pa rin yung inquiry. When you come to appear before me, who has required this from your hands, how much more? So many items today that definitely have no requirement from God. Yan ang isang matinding inquiry. Now, tignan ninyo, ang Leviticus chapter 10, verse 1 to 3. Ito yung final exhortation sa atin dito. Leviticus chapter 10, verse 1 to 3. Si Nadab and Abihu ay mga anak sila ni Aaron. Mga priest sila. Pero si Nadab and Abihu, nag-offer sila ng strange fire. Probably yung ginamit nilang strange fire, wala nang mali doon sa strange fire. Problem is, God did not command that strange fire. Yun yung makikita natin. And so, pinarusahan sila ng Diyos doon mismo, namatay sila. Dahil nagandog sila na hindi naman iniutos ng Panginoon. Maaaring sincere yung puso nila. Gawin natin ito, mag-offer tayo ng strange fire kay Yahweh. Pero hindi niya iniutos. Kaya doon mismo ay pinarusahan sila. Imagine natin lahat ngayon. Sabihin natin, bumalik si Nadab and Abihu. Umupo siya kasama natin dito ngayon. Maraming mga churches siguro ngayon. Babagsak sa lupa. Iiyak ng matindi. Dahil yung kasalanan ay Nadab and Abihu na nananatili pa rin sa mga mananamba. Nawa ay hindi tayo bumagsak sa kasalanan ni Nadab and Abihu ng pagsamba hindi lamang tinanggihan ng Diyos, kundi pinarusahan sila dahil nagandog sila ng mga handog na hindi naman iniutos ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa mga mananampalataya is faithful worshipers, not creative worshipers. Maging matapat tayo sa Kanyang salita at hindi tayo mapag-imbento sa pagsamba. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Now, I remember too, during the 80s, we were still starting then, like you. Gumpisa pa lang, ano? Now, after 44 years, amen, 200, probably 25 na kami sa membership. It took us 44 years. Maybe, mas mabilis si at Kuya Ruben dyan gawin siya ng pag-ano, mabilis, umabot kayo ng 200 in 5 years, good news yun, di ba? But you know, the problem with pag-iisip ng pagpapadami, someone visited our worship service noong mga 80s, galing sa isang mega church and then nakakita niya makikokonti ang Reformed Baptist. Sabi sa akin, nung bisita, tignan nyo, 6 na taon na kayo. 5 pa lang kayo. Kami 2 taon, may 2,000 na kami doon eh. Di ba parang nakaka-insecure nga naman, ano? Pero ang idea niya, kasi naman, ibigay ninyo yung gusto ng mga mananamba. Magkaroon kayo ng entertainment, pasayahin nyo sila. Paano silang dadalo, malungkot ang inyong magsamba? But that is faithfulness to the commandment of the Lord. We don't care about how many, because God is asking for faithful worshipers. Maski na, could you imagine the Lord Jesus Christ? More than 5,000 doon sa John chapter 6 ang sumusunod sa Panginoon. Pero kinunfront sila, you are following me because of what you can get. Kasi kumain sila doon sa pinarami ng Panginoon na 5 tinapay at 2 isda. Napakain ng higit 5,000 katao, kaya ang dami sumusunod sa Panginoon. Then kinumfront niya sila sa katotohanan ng no one comes to me except the Father draws him to me. Ay, ang hirap naman yung paturuan na yan. Sovereign, ang tungkol niya sa sovereignty ng Panginoon sa pagliligtas. Ilan na natira? 12. Kasi wala pa silang mapapala kay Jesus. Tapos wala silang kayang gawin sa kanilang sarili. 12? Minus 1 pa yun. Sino yung isa? Si Judas! Wala yung Judas dito.
12 na lang ay nabawasan pa ng isang taxi. So, pinalitan naman si Judas, si eventually. Makikita natin sa action. Because God doesn't care if we are only 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As long as we are faithful worshipers of the true and living God. Don't be discouraged. If after some years, konti pa man kayo. As long as it is producing faithful worshipers, God is glorified. My brethren, dito sa Grace Plant Church. But then, isang tanong, kahuli yan, baka meron sa inyo ay hindi mananampalataya sa Panginoon. Eh, maski na pabalik-balik ka dito, kung hindi ka naman mananampalataya sa Panginoon, your worship still is not something that God will accept on the basis of what Christ has done. Believers, nagsasamba sila dahil sa ginawa ni Jesus. They are accepted for what Christ has done. Pero ngayon, kung hindi ka pa rin mananampalataya, narinig niyo ang Ebanghelyo. Paulit-ulit marahil nandito kayo ngayon. How many times have you heard the gospel and again and again that you are a sinner condemned by God? You are on that road to eternal condemnation. And the gospel is offered to you. Christ is the answer. Christ died on the cross to be the substitute for sinners. He's the sin bearer. He's the wrath bearer. How come are you not believing this Savior? You want your worship to be accepted? Right now, this is the invitation to you. Confess with your mouth that Jesus is Lord for the glory of the Father. You will be saved, and your worship will be accepted through Christ by our God. Sige, manalangin tayo. Our Father, we thank you for this opportunity to learn how we should worship. Ito'y kaunti lamang sa dapat namin matutuhan, but we thank you sa iyong pagtuturo na gawin namin tama ang aming pagsamba at katanggap-tanggap sa iyo. Ayon lamang sa iniuutos ng iyong salita. Iiwas mo kami sa mga pagsamba na hindi mo iniutos sapagkat ito ay mga nangulugang, walang kabuluhan, walang laman, empty ang aming magiging pagsamba. Kaya samahan mo itong church na ito, itong outreach na ito sa Grace Plant, talaga hanggang sa gawin mo silang isang local church, manatili silang tapat na gawin lamang sa pagsamba kung ano ang iyong mga iniutos, na hindi sila maapektuhan, may impluwensyahan ng mga malalaking iglesia sa kapaligiran. Kung hindi gawin mo silang matapat, sapagkat yun ang magbibigay ng walhati sa iyo, mga matapat na mananamba. Gayun din, kung meron kami mga kasama na hindi pa mananampalataya hanggang ngayon. O Diyos, kumilos ka sa kanilang mga puso. Ipakilala mo si Jesus sa kanilang sarili upang kanilang ma-realize bilang makasalanan ay nasa ilalim sila ng iyong hatol at kailangan nila isang tagapagligtas, isang manunubos, at yun ang aming Panginoong Jesucristo na nabayubay sa cross. Ipakita mo sila sa kanilang kabuluhan na ginawa ni Jesus na siyang namatay at muling nabuhay at nakaupo sa kanyang luklukan ngayon. Ibigay mo sa kanila ang pagsisit pananampalataya upang maligtas. At gayon nga sila rin ay matutong sumamba sa iyo ng katanggap-tanggap ayon lang sa mga utos mo. Ito pong lahat ay nanalangin namin sa iyo ngayon sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.